Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan sa pagtanggap namin ito. Kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkadhad lang sila sa ating mga balak. Pinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinabi nilang kaligayahan ng wakas ng matuwid, at pinamamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay ang anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makakatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Yon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.
Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napapakupkop siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo ang lahat. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit, alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit, hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiyo po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Patiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon.
Ngayon po ay unang Biyernes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Unang Biyernes. Kaya tayo po ay napakarami, mas marami ngayon bilang tanda ng ating pasasalamat, pagsamba sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papurit, pasasalamat bilang tanda ng ating pagmamahal sa Kanya. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. Para ho yata ngayong Kwaresma, siya lang ang may karapatang palakpakan. Dahil sabi nga, wala mo ng palakpak, walang bulaklak, walang palakpak. Pero para kay Lord, hindi tayo magdadamot ng palakpak para sa Kanya. Amen. Unang Biyernes, pang-4 na linggo na po ng Kwaresma. Alay, next week, mahal na araw na. Napakabilis ng panahon, mga kapatid. Pero ang tanong ko, kamusta naman ang ginagawa ninyong prayer, fasting, almsgiving? 4 na linggo na. Tinutupad nyo pa rin ba? Father, yung prayer, nagagawa ko pa rin. Yung almsgiving, nakakaya ko naman. Yung fasting, wag na natin pag-usapan. Biyernes ngayon, abstinence. Dapat hindi ho kayo kumakain ng karne, ng baboy. Kaunti lang, bawasan ng kain. Kaya nga ho, sa mga nagkamali, nagkasala at nagkunwari, ikumpisal natin yan. Bilang tanda ng pagsisisi sa hindi pagsunod. Pero bukod doon sa pagkukumpisal, meron tayong recollection. Dito sa Quiapo, naku, sagaan na sa mga formation at recollection. Huwag niyong palampasin. Umatin tayo ng Lenten recollection. Sapagkat yung Lenten recollection ang maggagabay sa atin papunta sa confession. Naalala ko nung kami po ay nag-aaral sa seminaryo, meron po kaming paboritong paring kinukumpisalan. At ito po yung paring pinakamatanda. Alam nyo, yung paring matanda, ang haba ng nangungumpisal. Favorite siya. Alam nyo kung bakit? Hindi na masyado makarinig. Kaya siguro kayo dito, hinahanap nyo, nasaan kaya yung matandang pari dito? Ang haba ng pila. At yun namang mga nangungumpisal, nasa loob naman, ibubulong pa. Hindi na nga makarinig. Siguro inaasahan nila, hindi masyadong maririnig yung ginawa nilang kasalanan. Siguro yung pare, medyo napansin na. Alam nyo, nakakatakot na sa kanya mga umpisan ng mga huli. Kasi naririnig namin, louder. 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 Sabi ko, Father, naririnig na po sa labas yung kasalanan ko. Pinili mo siya eh. Pinili mo siya. At marahil mga kapatid, sana pag nangungumpisal tayo, hindi pagkatapos yung basahin yung kasalanan ninyo, pagkatapos yung sabihin yung kasalanan, hindi na kayo nakikinig. Para bang, ay salamat, tapos na. Hindi pa tapos. Makinig ka sa pare. Pakinggan mo yung sasabihin ng pari sa'yo. At marahil, isa sa mga laging binabanggit ng pari sa kumpisalan ay ito. Huwag mo nang uulitin. Umiwas ka na sa tukso. Avoid occasions of sin. Iwasan mo na yung mga bagay, lugar, tao na nagtutulak sa iyo sa kasalanan. Alam mo, kapag kasama mo yung taong yon, nagkakasala ka. Alam mo, kapag nandun ka sa lugar na yon, nagkakasala ka. Alam mo, kapag may mga bagay ka nito, nagkakasala ka, then why? Bakit punta ka pa rin ng punta doon? Bakit sama ka pa rin ng sama sa kanila? Bakit tinatago mo pa rin yan? Inilalapit mo yung sarili mo sa kapahamakan, sa kasalanan, sa tukso. Kung ayaw nilang magbago, ikaw, araw-araw, pwede kang maging mabuting tao kung gugustuhin mo. Kaya bantayan mo yung sarili mo. Hindi laging ibang tao ang magliligtas sa'yo. Bantayan mo yung sarili mo laban sa anuman at sinumang sisira ng kabutihan mo. Ano ang sabi ng unang pagbasa? Ang ganda mula sa aklat ng karunungan. Ano ang paalala ng unang pagbasa?
Alam mo, ang masama at ang masasama ay laging nag-aabang sa iyo. Ang kalaban, ang kasamaan, laging nagbabantay sa iyo. At anong binabantayan niya sa iyo? Anong inaabangan niya sa iyo? Hindi yung mga ginagawa mong mali. Hindi yung mga ginagawa mong masama. Meron na sila noon. Marami na sila noon. Ang kanilang binabantayan, ang kanilang inaabangan, ay ang ginagawa mong tama, ay ang ginagawa mong maganda. Kasi hindi sila masaya. Hindi sila payapa kapag nakakita ka nilang tumutulong, kapag nakakita ka nilang nagpapatawad, kapag nakikita ka nilang nagiging tapat, kapag nakikita ka nilang nagmamahal, hindi sila payapa. Hindi sila masaya. At ganyan ang ginagawa ng kasamaan. Nag-aabang sila ng pagkakataon para pigilan ka, para pagsawain kang gumawa ng mabuti. Ang kalaban, alam nyo, nag-o-overtime kahit walang bayad. Ang kalaban, nagdo-double time. Double time, overtime, masira ka lang. Magkasala ka lang. Minsan ba natanong mo yan sa sarili mo? Minsan ba naisip mo rin ito? Ano bang ginagawa kong mali para ganituhin mo ako? Ano bang ginagawa kong masama? Bakit ganyan kayo sa akin? Yun nga yung dahilan. Wala ka kasing ginagawang mali at masama, kaya binabantayan ka, inaabangan ka, para masira ka. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, bilang taong totoo, nakaranas din ng nararamdaman natin minsan, nakaranas din ng ginagawa sa atin kung minsan. Si Kristo ay pinagbantaan din ng buhay niya. Pinagbantaan, binantayan ang buhay niya para sirain, para guluhin, para patayin. Kilala ni Kristo ang kanyang mga kalaban. Kilala ni Kristo kung sino ang mga naninira, gumagawa ng masama sa kanya, pero hindi niya hinayaang sirain nila ang kabutihan niya. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, sa unang bahagi ng ebanghelyo, imbis na si Kristo ay dumaan sa Judea, nag-iba siya ng daan. Bakit? Sapagkat alam ni Kristo na nandoon ang mga gustong pumatay sa Kanya. Kaya nag-iba siya ng daan. At yan din ang gusto niyang gawin mo. Ito ang gusto ni Kristong gawin natin. Una, kilalanin mo ang kalaban. Alamin mo kung sino yung mga sumisira sa iyo. Alamin mo kung ano yung mga nagpapasama sa iyo. Know your enemies. Kilalanin mo hindi para patulan. Kilalanin mo hindi para gantihan. Kilalanin mo para pag-isipan at pagdasalan kung paano mo sila malalampasan. Maiiwasan. Iwasan, hindi dahil talo ka. Iwasan, hindi dahil mahina ka. Iwasan, hindi dahil guilty ka sa mga sinasabi at binibintang nila. Makinig kayo. Iwasan dahil mas naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos na magtatanggol at magliligtas sa iyo. Amen? Alam niyo ho, 3 weeks ago, papunta ako dito, magmimisa. Galing ako sa amin sa Assumption, sa Leverisa, Manila. Sakay ako ng LRT sa Quirino, baba ako ng Carriedo. Doon ako dumadaan papunta ng Quezon Boulevard. Diyan ako naghihintay sa may BPI. Alam niyo ho, nung ako'y malapit na sa BPI, nung konti na lang ay nandyan ako sa BPI, nakakita ko ng isang pulis. Galing sa kalsada, naka-uniforme, may Armalite. Nakita ko parang tutumbukin niya yung aking pupuntahan.
So tinitingnan-tingnan ko po siya at yun nga ang nangyari. Nung kami ay nagtagpo na, tinignan ko siya, umakbay sa akin, sabi niya, Father Hans. Sabi ko, Sir, Father, doon tayo sa gilid. Sinong hindi matatakot noon? Diyos ko po. Kayo kaya yung biglang akbayan ng pulis at igilid kayo. Sabi ko, wala naman akong ginawang mali ah. So ginilid niya ako. Sabi niya, alam mo, Father, 9 years. 9 years kitang binabantayan. Diyos ko, parang bigla akong pinagpawisan. 9 years kitang inaabangan. Kasi alam mo, Father, 9 years, nung nakakulong ako sa city jail, inaabangan ko yung misa mo. Hinihintay kitang dumating. Kasi 9 years, sa misa mo ako kumakapit. Sa misa mo ako umaasa. Na isang araw makakalabas ulit ako at makakapagsimula. Thank you, Father. 4 years na lang magre-retire na ako. Thank you, nakabalik ako sa serbisyo. Sabi ko, Sir, congrats ka. Thank you. Kahit tinakot mo ko ng very, very light. Alam niyo, hindi naman po ako ang kinapitan niya. Ang kinapitan niya ay ang pag-asa sa Jesus Nazareno na isang araw muli siyang makakabalik. Muli siyang makakapagsimula. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, alam niyo, habang nabubuhay ka, habang nabubuhay tayo, laging nakaabang ang kalaban, ang kasamaan, para sirain tayo, para tuksuhin tayo. Ingatan mo yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo. At huwag kang mag-alala. Araw-araw man, ang kalaban ay laging nakabantay, ang Diyos laging nakaalalay para ipagtanggol, para iligtas ka. Umiwas ka sa tukso. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming maawain, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, Saint Charbel, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Panawagan, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre at wala lang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento, mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng mga misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at ating dadasalin ang panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kami magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na amin tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas
mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tulong at kasama ng Pong Jesus Nazareno, labanan mo ang tukso. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ng inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.